Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Ilang tindahan ng bigas, sinita dahil sa mislabeling sa San Andres Market sa Maynila. At, mga tindahan ng bigas na nagbebenta ng mas mataas sa price cap, inisyuhan ng Notice of Violation sa QC. Yan ang MBC TV Network News, ni Tina Nolasco, at Val Gonzales. Inisyuhan ng Notice of Violation ng Department of Agriculture ang nasa 3 retailer ng bigas dito sa San Andres Market sa Levery, Malate, Maynila dahil sa mislabeling. Kasunod ito ng isinagawang inspeksyon ni DA Undersecretary for Rice Industry Development Christopher Morales sa mga tindahan ng bigas sa nasabing pamilihan ngayong araw bilang bahagi ng nationwide simultaneous market visit ng Department of Agriculture mula ngayong araw June 10 hanggang June 11 kung saan ilang imported rice anya ang nilabelan ng local rice para maibenta ng mas mahal o lagpas sa 50 pesos price cap sa imported na bigas. Isa sa ilalim sa rice analysis ng Bureau of Plant Industry ang mga bigas na nasuri ng opisyal na may posibleng paglabag. Ito'y para maberipika ang obserbasyon ni Yusek Morales. Ayon kay Morales, iba kasi ang texture at itsura ng local rice kumpara sa imported na bigas. Gaya na lamang ng ibinebentang bigas sa isang tindahan dito na may label na Ifugao Talavera Nueva Ecija rice sa halagang 65 pesos kada kilo. Ngunit nang suriin ng opisyal ay makintab at iba ang itsura sa nakadisplay at sa laman ng sako. Katwiran naman ng tindera, binili lamang niya ito sa rice distributor at kung anong label ng sako ay yun din ang inilagay nila. Ayon kay Yusek Morales, isa sa ilalim pa ito sa verifikasyon ng Bureau of Plant Industry sa pamagitan nga ng rice analysis machine na tatagal lamang ng ilang minuto. Oras sa mapatunayang ibinebenta ng mas mahalang imported rice, pagpapaliwanagin ng may-ari ng tindahan at kung mapatunayang may paglabag, posibleng kumaharap ito sa makakulang multa, kasong kriminal at administratibo sa ilalim ng Republic Act 7581 o Price Act. Para sa MBC TV Network News, ito si RH19 na Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pawang inisyuhan ng Department of Agriculture ng Notice of Violations ang 5 retailers ng bigas dito sa Murphy Public Market dito sa Cubao, Quezon City. Pinangunahan ni Agriculture Assistant Secretary Arnel Di Mesa ang isinagawang surprise inspection sa QC kasabay ng kahalintulad ding aktibidad ng iba pang mga opisyalis ng DA sa ibang mga malalaking palengke sa ibang lugar dito sa Metro Manila. Bahagi ito ng pinaigting na monitoring ng DA para tiyakin na sumusunod ang mga retailers sa 50 peso price cap sa imported na bigas. Alinsunod sa umiiral na Executive Order No. 118 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa nakitang paglabag ay ang pagtitinda ng 5% broken imported na bigas sa halagang 52 hanggang 60 piso kada kilo. May mga bigasan din na lumabag sa packaging at mislabeling dahil sa hindi pagsunod sa color coding ng mga nakadisplay na presyo. Pero ang ikinakatwiran ng mga retailer kay Asek Di Mesa, mataas raw ang bigay sa kanila ng nasabing mga bigas kaya hindi nila ito kayang ibenta ng 50 pesos kada kilo. Matapos makita ni Asek Di Mesa mga resibo mula sa mga source ng bigas, ay nangako si Asek Di Mesa na pupuntahan nila ang pinagkukuhanan ng mga ito ng kanilang supply. Ito kasi pauna. So pag susunod balik namin, meron naman itong provision, una sa Price Act, pangalawa doon sa EO 118, pangatlo doon sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na profiteering. Kaya ite-trace natin saan yung source ng profiteering. Kung sa retailing o sa doon sa middleman o doon sa importer, doon sa trader. So kaya nakita nyo, binabalikan namin yung resibo saan galing para matrace back kung saan galing. So, we're very meticulous on this to really check at kita nyo naman surprise visit ito para makita natin kung ano. May ilan na sumusunod doon sa ano. Ibig sabihin kaya talaga. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, MRT3 at LRT1, LRT2 magbibigay ng libreng sakay sa June 12. Magbibigay ng libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Lines 1 at 2 sa June 12, bilang bahagi ng paggunita sa 128th Philippine Independence Day.
Para sa LRT2, ipatutupad ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa pamunuan ng tren, kailangan pa ring itap ang bit card sa gate gaya ng normal na proseso, ngunit walang mababawas na pamasahe. Para naman sa mga gagamit ng single journey tickets, maaaring dumaan sa teller booths upang makakuha ng libreng ticket. Samantala, magpapatuloy din ang regular operations ng LRT1 sa ilalim ng holiday schedule. Magsisimula ang unang biyahe mula Dr. Santos at Fernando Poe Jr. Station sa ganap na alas 5 ng umaga, habang ang huling biyahe ay sa alas 9:30 ng gabi mula Dr. Santos at alas 9:45 ng gabi mula Fernando Poe Jr. Station. Kasabay nito, nakikiisa rin ang mga transport agencies sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng sakay, bilang pasasalamat sa mga mananakay at bilang suporta sa makasaysayang paggunita ng bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.